Tinambak ka na mga kababayan ng napakaraming projects ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Mindanao. Masyado nang ginalingan po ng ating Pangulo. Tingnan ninyo po ito. Northern Mindanao to benefit from 440 infrastructure projects, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang ganyan mga kababayan ng previous administration. Kahit yung presidente from Mindanao, pero hindi nakadala ng ganyang karami mga kababayan na projects para sa mga Mindanaoans. Kaya lahat ng mga congressmen ng Mindanao, other than yung si Pantalyon at saka siyempre si Pulong, ilan na lang ba ang natira kay digong mga kababayan na congressmen sa Mindanao? Parang sila na lang yata. Naubos na. Pati mga local officials, gobernador, mayor, wala nang natira mga kababayan sa PDP. Lahat na sumama kay Martin Romualdez at sa ating Pangulong BBM. Kaya ginagawa ngayon ng nausog po, nangangahoy na lang ng support sa mga OFWs. Magrarally na naman yata doon sa bukas sa Hong Kong yung nausog. So doon sila na nangangahoy mga kababayan ng suporta. Pero kahit nga sa ibang bansa po, kukunti man lang po dumadalo sa nausog. Wala man kasi silang napapala, kundi mga paninira man lang, mga kwentong marites po. Ito ang mga projects po na kailangan ng ating mga mamamayan. So sabi dito sa report ng Manila Bulletin, a total of 440 infrastructure projects worth 27.62 billion pesos are currently being pegged for Northern Mindanao to help in developing the region's agricultural productivity, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Wala pong pagod sa pag-iikot yung ating Pangulo kahit umuulan. Tingnan naman ninyo yung ating Pangulong Bongbong. Naka-raincoat na po. Umuulan po. Ayaw papigil ng ating Pangulo sa pag-iikot. Di ba? Sa bagay, tama yan. Nung kampanya nga po, kung nung kampanya, during election, kahit umuulan, nag-iikot sa buong bansa yung ating Pangulo. Ngayon pang panalo na siya, walang rason na hindi ikutin ng ating Pangulo yung pinakang malalayo na mga provinces. Nasa Patikulhulo-Sulu po, pinuntan pa ng ating Pangulong Bongbong para lang asikasuhin yung ating mga magsasaka, mangingisda, and the poor families na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Nakita ninyo ang ating Pangulo, kasama yung ating Agriculture Secretary po, kasama yung Gobernador si Sakurtan. You see, mga kababayan, basang-basa na yung ating Pangulo, basang-basa yung kanyang buhok. Diba? Talagang napakasipag po ng ating Pangulo. Walang ganyan nung panahon ni Maudigs po. Tapos sabihin ni Maudigs, dapat na niya magtrabaho ka, hindi ninyo nakikita. Nandun kasi kayo sa pagpaplano ng mga masasama. Busy sila mga kababayan sa pagpaplat. Hindi man makumbinsi yung ating mga mamamayan, lalo na yung armed forces. Ilaging kausap ng ating Pangulo yung ating armed forces. Di ba? Yan pinadala sa aking mga pictures ng Presidential Communications Office. Talk to the troops. Di ba? Kasama si DND Secretary Gibo Teodoro, kausap yung ating mga kasundaluhan. Magandaan niya kayo. Yan talk to the troops. Talk to the troops. Yan. Kinausap ng ating Pangulo yung ating mga sundalo na laging magbantay. Be vigilant niya. Lalo dito sa issue ng West Philippine Sea.
Kasi grabe ang infiltration ng mga Chinese po. Sabi ni General Browner, yan o, ini-infiltrate ng China yung ating LGU, yung business, yung mga eskwelahan. You see? Ito yung unreleased photos. Yan naman po yung pag-release ng CLOA. Yan o, mga titulo. Ito ang tuwa yung mga tao po. Sa mga agrarian na reform beneficiaries. Di ba? Game na game yung ating Pangulo sa pagpa-picture-picture. Yan o. Mga titulo para sa mga magsasaka. Tinupad ng ating Pangulo yung sinimula ng kanyang tatay, yung agrarian reform. Ito yung mga gamit naman po sa pagsasaka. Mga traktora po. You see? Rice mill yata ito. Portable rice mill. Ito, tuwang-tuwa to. Naka-wheelchair na lang siya. Kaya iyak ng iyak ito mga kababayan, alam ninyo. Kasi ngayon lang niya, ngayon lang natupad yung kanilang matagal ng pangarap. Iyak ng iyak, niyakap yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Naka-wheelchair siya. Beneficiary ng CLOA po. Titulo ng lupa. Dalagang niyakap po ng ating Pangulo. You see? Grabing tuwa po ng ating mga mamamayan. Kita ninyo, mga kababayan. Maraming salamat sa Presidential Communications Office. Ito yung mga unreleased photos. Nirelease sa atin po. Ang dami-dami. Yan ang ating Pangulong Bongbong. Yan. Di ba? Tuwang-tuwa po sila. Napakagaling na presidente po. Ngayon, balikan natin yung ating kwento na talagang tinambakan yung napakaraming projects yung Northern Mindanao po. So the Chief Executive made the announcement during his visit po sa Tubod, Lanao del Norte noong kahapon, kung saan pinangunahan niya yung ceremonial distribution ng land titles and farm machineries, yung pinakita ko po sa inyo, and equipment sa mga agrarian reform beneficiaries or ARBs. So sabi dyan, aside from the programs and services extended by the government, Marcos shared that a total of 440 infrastructure projects are being earmarked across Northern Mindanao, totaling to 27.62 billion pesos, which is currently awaiting approval. So sabi niya, ilan lamang po yan sa mga ginagawa nating akbang upang matiyak na mayroong sapat na pagkain ang sambayan ng Pilipino. Asahan niya ninyong pag-ibayuhin pa namin ang pagsiguro na namumuhay ng may dignidad at kaginhawaan ng ating mga magigiting na magsasaka. Mahal na mahal niya po yung ating mga magsasaka. Alam niya yung backbone ng ating economy po ay ang pagsasaka po, yung agrikultura. So kasama sa mga projects, yung farm-to-market roads, irrigation systems, and potable water systems that will be undertaken by the Department of Agrarian Reform. They're expected to benefit a total of 176 agrarian reform communities
covering 524 ARB organizations sa region. Of the total 440 proposed projects, 155 will be constructed in Bukidnon, 26 in Camiguin, 55 in Lanao del Norte, 142 in Misamis Occidental, and 62 in Misamis Oriental. To date, DAR has 21 ongoing infrastructure projects in the region, 17 in Bukidnon, and 4 in Camiguin. Wala pa pong nakagawa na ganyan na presidente. Not even po si Digong na Mindanawan. Kaya iyakan na naman po yung mga nausog. Hindi tumatalab yung paninira nila. Sila, siging panira, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sige lang ang serbisyo. Sige lang ang trabaho. Pati po yung ating First Lady, Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Yan si Martin, tupad. You see, tinutupad yung mga pangako. Ito yung mga politiko na ang pangako hindi napako. Martin Romualdez, First Lady Lisa Romualdez Marcos. Ay Lisa Araneta Marcos pala. Di ba? Ito yung tingog, party list, yung asawa ni Martin. Sa Leyte po ito. Mga kababayan, galing doon sa Leyte po, yung ating Pangulo. Ito pa, parte pa ito sa programa ng First Lady Lisa Marcos, yung mobile clinic, Bagong Pilipinas Mobile Clinic po. Ito yung nakita natin nung ma-invite tayo sa Palasyo Malacanang nung Sunday, June 30 po, konsyerto sa Palasyo. Target po na ang lahat ng probinsya may bigyan po ng mobile clinic. O diba, napakaganda. Tapos nagtatayo po ng mga legacy hospitals po. Heart Center, Kidney Center po. Yung sinimulan sa Metro Manila noong panahon ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kaya nga ang tawag Legacy Hospital. Dito sa amin may tinatayo po. Pinakang mataas na building dito sa amin. Yan po. Tallest building in Bicol Region. Soon to rise in Legazpi City to beat the 16-story building in Naga City. Yan, Legacy Hospital po siya. Integrated Specialty Care and Wellness Center po. Yung pinuntahan natin, pinuntahan ng Speaker of the House ni Martin Romualdez. Kinover natin yung pumunta yung Pangulong Bongbong Marcos. In the afternoon, sumunod po dito, noong June 7 po, sumunod din si MR, Martin Romualdez, para sa groundbreaking. Siya na yung pinakang mataas po na buildings dito, building dito sa Legazpi City, sa Bicol Region. Yan pa PBBM empowers 2,850 farmers with the distribution of 2,558 land titles covering 3,006 hectares in Region 10. Grabe po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. O diba? Sabi diyan, support services turned over, farm machinery and equipment, mini hauling truck, mini farm tractor, mobile rice mill, mobile corn sheller, and banana slicing and chopping machine worth 2.68 million pesos were turned over to 7 agrarian reform beneficiary organizations, ARBOS, benefiting a total of 200 ARBs in Lanao del Norte. Grabe po. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang po ang nakagawa niya. Never yung mga previous administration. O ito po, testimony. Madali lang. Papasalamat po daw siya.
Those are real people, mga kababayan, na nagsasabi na talagang tuwang-tuwa sila sa tulong na binibigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Ngayon nila na-experience, mga kababayan, na ang isang Pangulo, isang Presidente, napaka-matulungin. Nag-iikot ng nag-iikot, mga kababayan. Gusto ng ating Pangulo, nakikita niya mismo yung distribution ng mga tulong para sigurado po na nakakarating doon sa mga nangangailangan. Di ba? Napakaganda po. Iwas korupsyon. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.